Eto mga kaibigan, ang Isko Epic, no? Talagang, actually, itong video na ito yung unang araw niya pa lang bilang mayor. And, dito ito sa, sa may Manila Bay na kung saan talagang unang araw, isipin nyo talagang nilinis na kaagad dito. Yung mga vendors, talagang pinapaalis. Kumbaga, hindi naman sila pinapaalis. Kumbaga, inaalis lang yung mga kubo-kubo ho na kanila hong itinayo dito nga para nga naman daw hindi makasagabal sa ating mga kababayan na tatambay o pupunta dito. Ito naman ang sa part 2 ito mismo ng Divisoria. Kita nyo naman, grabe unang araw. Sipin mo yun, unang araw. Grabe. Diba nung nakarang araw, grabing dito? Grabe yung basura. Napabayaan talaga nung administrasyon ni nung pamumuno ni Hani Lacuna. Kasi nung una, talagang grabing basura dito. Pero yun nga, unang araw, pangalawang araw ng kanyang panunungkulan bilang mayor, talagang nilinis ang Divisoria. Diba? So, ayan. So, kasagsagan, umuulan. So, ang lakas pa nga ng ulan nitong time na ito. Pero talagang tuloy-tuloy pa din. Diba ganito na yung muka? Pansin nyo, talagang napakaaliwalas na po ng Divisoria. Ang layo nung nakaraan. Di ba? Nung nakita natin nung nakaraan, ang layo sa itsura. Dito punong-puno ng basura yan dito dati. Ayan Ang aga pa nito kasi mga 5:30 nung pumunta ho ako dito. Nasa 5:30 in the morning. And talagang ganito na. Kumbaga na i-cleared na lahat ng mga location dito. And wala na ho yung mga basura dito. Alam nyo, isa din sa naging dahilan kung bakit isang damakmak ko ang mga basura dito. Siyempre, nung panahon ni Hani Lacuna kasi, inallowed yung mga vendors dito. So, siyempre, yung mga vendors, napakarami mga basura niyan. At kapag hindi ho yan naiayos ng maayos, talagang talaga yan ng tambak-tambak at limpak-limpak ho nating makikita dito ng mga basura. So, ayan. Tuloy-tuloy po mga kababayan ang paggagawa ni Yorme dito po sa location ho na ito. Hindi lamang ito maging sa Artin. Isa din sa mga talagang naging madumi. Napakaraming mga basura. Di ba? So, hindi naman tayo against. Even yan si Yorme, si Mayor. Hindi rin yan siya against sa mga vendors. Bagkus syempre, ito kasi location na ito, daanan kasi ito Kumbaga, daanan ng mga papasok sa mga trabaho. So, kapag marami kasi mga vendors dito, magkukos yan ng napakarami mga basura and mahihirapan yung iba naman na dadaan dito sa location ho na ito. 'Di ba? So, kita naman natin kung ano ang kasi isa ito sa pinangako ni Yorme. 'Di ba? Nung tumatakbo siya noong nakaraang eleksyon. Kasi dati naman nung siyang mayor, okay naman dito Malinis naman dito dati. Pero nagkataon nga lang na ngayon hindi na siya. Nung time ng nung time ng 2022 hindi na siya ang mayor noon pagkatapos ng eleksyon. So dumumi ulit. So ngayon dahil siya na nga naman ito na naman luminis na naman ho ang location ho na ito. Kita nyo naman sa video ko medyo madilim sapagkat umagang-umaga kasi yan. Hindi pa nagiging totally liwanag talaga ang kabaligiran ng oras ho na yan mga kaibigan. But at this time okay na, malinis, di ba? Yan naman ang importante. So, umuulan, pero tuloy-tuloy po ang pagpa-flashing dito ho sa location ho nito. Ganun ka, Ganun ka lupit, kagaling. Itong mayor ho na ito ng Maynila. Alam nyo, noon pa man nakipagtulungan sa national itong si Mayor Isko sa pagdating sa kalinisan ng Maynila. Talagang isa yan sa mga talagang maaasahan ng ating mga kababayan kapag si Mayor Isko ang mayor ng Maynila. And itong mga barakid, yung mga nakabarikid ho dito, pansinin nyo, yung mga bakal ho na yan sa gitna. Nung kasi nababoy din yan dati, nung hindi pa siya nakakaupo bilang mayor Diba? Kita nyo naman ang gaano ang pagkakaiba ng kulay dahil nga syempre talagang parang hindi yan talaga pinansin niya ng mga nakaraang namuno dito. But at this time, talagang, pininturahan na po. Although hindi pa naman totally lahat, pero talagang halos nakalahati na rin ang pagpipintura yung mga bakal ho na yan. Diba? Yan yung dati.
Siyempre, naging madumi yan dahil napakarami din talaga ng mga basura dito, yung mga dumi na talagang na ano dyan, dumidikit dyan. But ito na yan siya ngayon. Ito yung unang araw niya eh. Talagang galing eh, no? Siyempre mo, unang araw, pangalawang araw, tapos ganito na yung makikita nyo. Diba? Unang araw, yan yung pininturahan kaagad yan. Although hindi pa tapos, oh, diba? Hindi pa totally cleared. May mga ilan pa na mga ano, dahil nga siyempre, ilang araw pa lang naman na pamumuno ni Isko. Pero itong huling update natin talagang totally malinis na dito mga kababayan. Pinakita ko lang sa inyo kasi nga ito yung mga unang araw, pangalawang araw ng kanyang pamumuno dito sa Manila. Isa rin po sa pinag-utos niya, itong pagtatanggal na nga ng mga spaghetti pababa. Yung mga spaghetti dito na mga naka-wire, yung mga wirings, yan, mga wire, and yung mga bitaw ng mga Wi-Fi. So isa yan sa tinututukan niya ngayon na hindi ko lang alam at this time naman wala pang utos na kung idadaan ba ito sa ilalim, pero ang kanya lang utos ay ayusin, no, para hindi naman magkabuhol-buhol, hindi yung parang nagmimistulang spaghetti. Alam nyo, kaya naman yan eh, kaya yan kasi nagawa naman sa Davao City yan eh. Pansinin mo, although hindi pa naman totally lahat ng lugar sa lungsod ng Davao, nasa ilalim na po yung mga wire. Pero talagang napakalaki ng improvement, mga kababayan. Simula doon sa City Hall ng Davao City, talagang nasa ilalim na yung mga wire. So wala na tayong makikita mga spaghetti ho na yan. So sana isa din yun sa mga bigyan pansin, no, na isa katuparan na yung mga wire nga ay sa ilalim na, para hindi naman nagmimistulang madumi kasi tingnan eh. Lalo na ngayon talagang syempre napakarami. Yan, isa pa yung mga sa wifi, yung wire ng wifi, talagang isa yan sa nagpapa-spaghetti din na nakikita po natin. Diba? So higit na mas maganda kung nasa ilalim yan sila. Diba? Yung mga kuryente ho na yan. Higit na mas maganda tingnan. So hindi madumi sa mata, syempre. Oh, 'di ba? Dito lang naman din sa Pilipinas, although may mga ibang bansa na ganito din, pero marami din talaga mga bansa na yung mga wirings nga po nila ay nasa ilalim na. Dito okay na rin, pero dati talagang ang dumi dito. Yan, oh, yung grand location na yan. Grabe dumi niyan. Madami mga vendors dito. Yung ibang vendors naman kasi hindi kasi inaayos nila yung mga basura nila. Tapon na lang ng tapon. Although marami tayong kaibigang mga vendors. 'Di ba? Ganun talaga eh. Hindi naman lahat ng tao is pari-parehas yung utak. Marami akong kaibigang vendors na talagang nagsisegregate ng nag-aayos ng kanilang mga basura. Tinatapon sa tamang basurahan. Pero marami talagang yung basta lang makatapon lang. Ganun. So sana, yung disiplina sana magsimula din po sa atin. Hindi na tayo kailangan gamitan ng kamay na bakal sana upang sumunod sa mga alituntunin na nakasaad at kung ano po ang ikakaganda ng ating lungsod. Diba? Kasi ganun talaga eh. Tingnan nyo, isa yan sa mga magiging dahilan ng pagbaha, mabilis na pagbaha or pagtaas ng tubig, dahil nga siya syempre yung mga basura na yan ay magbabarado yan sa ating mga kanal. So, di ba nung nakaraang 3 taon kasi ni Bongbong, ito naman ating Pangulo, napakalaki ng budget sa flood control, pero syempre kapag kayong mga national, local, mga LGUs naman kasi hindi tinutugunan, wala din, di ba? Tingnan nyo, napakalaki ng budget ng flood control, pero wala nangyayari, di ba? Kunting ulan lang, baha na agad. Di ba? Kunting buhos lang ng ulan, grabe na yung pagdadaanan nyo, hindi na kayo makakausad kaagad kapag kayo may mga sasakyan. Ganun yun. Although talagang kailangan natin, merong kamay na baka lang 1 liter. Kaya para naman sumunod ang kanyang nasasakupan. Malaki ang pagkakaiba noon talaga mga kababayan sa pamumuno naman din ito ni BBM at saka ni former President Duterte. Malaki. Although galit sa kanya yung mga gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot, pero sa mga law-abiding citizen naman at yung mga tao na talagang magandang naging epekto noon, yung talking about the war on drugs ng Duterte administration. For me at nag-survey din kami noon, Luzon, Visayas and Mindanao, talagang mas nasa 80% ng ating mga kababayan ang mas pabor until now na ibalik ang war on drugs.
So, sa mga susunod, tingnan natin ulit dito. Hindi lamang sa location ng Divisoria, maging sa ibang bahagi ng Maynila to update para makita po nyo po kung ano mga kaganapan ho dito.